Hey yo, what is up guys? Welcome back sa channel natin. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Ako, eto, okay naman. Yan. So, ano nga bang pag-uusapan natin ngayon? Well, eto, medyo maraming nagre-request na ito, no? Kasi nakita nila, syempre nakikita nyo mga kasabwat, yung mga nire-review ko na tattoo machine, yan. Tapos, yung mga ginagamit ko, mga pinapakita ko. And some of you are asking, ano-ano nga ba yung mga tattoo machine na meron ako? So, pakita ko sa inyo yung mga tattoo machine na meron ako dito sa Montalban, dito sa Rizal. Excluding yung mga meron ako sa Bulacan. So, kung ano yung nandito, yun, pakita ko sa inyo. Okay? Pero, ayun, bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video dahil every Saturday nag-upload tayo ng bagong video at 7 PM. Okay? Yan. Bago ko pakita, intro muna tayo. And we're back. Yes. Yan. Eto, pakita ko sa inyo yung mga tattoo machine na meron ako dito. Pero, nga pala, no, kung hindi nyo pa alam, meron tayong bagong project ngayon, no, which is a podcast. Check nyo yan sa Spotify. Search nyo lang The Needle House Tattoo Podcast. Yan, para makita nyo. Follow nyo ako doon. Doon ako nag-upload ng mga longer videos, mga 30-minute videos. Yan. May isa na akong na-upload na video at isang audio. Yan. And may mga kasunod pa. So, nakalinya na yun. May dalawang kasunod na yun. Episode 2 and episode 3. Okay. Yan. So, simula na tayo dito. So, ano nga ba yung mga tattoo machines na meron ako? So, pakita ko sa inyo, starting with, inom muna ako. Starting with the two tattoo machines na talagang madalas kong ginagamit ngayon. No? Nakikita yun naman. So, what I'm using right now, are mostly mga tattoo pen. So, yan. Meron akong dalawa. Yan, nakasetup nga yun ngayon eh. Hindi ko na maalala yung pangalan na ito. Pero ito parang dupe yata siya ng ano ba basa doon? Shein na basta ganun na tattoo pen, dupe siya. Yan. So medyo kinakapalan ko lang yung balot dito sa bandang taas kasi I'm using battery pack. Yan. So, para pag kinabit ko siya, hindi siya umiikot-ikot. Kasi yun yung medyo pangit dito eh. Since medyo mabigat siya at ganito yung configuration niya, medyo pag ginagamit ko siya, umiikot. So, para maiwasan yun, medyo kinapalan ko. Yan. Not sure if it's because of the tattoo pen. Pero kasi, dalawang tattoo pen na ganun talaga yung nangyayari sa kanya eh. And, dalawa rin yung ganito ko. Ganun pa rin yung nangyayari. Umiikot. Kaya kinapalan ko. So yan. Ito yung dalawang ginagamit ko with yan, medyo natumihan. With battery pack. So ito, this is Dragonfly battery pack, if I'm not mistaken, no? Makikita niyo yan sa mga video natin. Na-review ko yan. So yun. Ito yung dalawang ginagamit ko. I use this mainly for lining and color packing. And this one is for shading. Yan. So, ayun. Kaya dalawa sila. So, yun. Ito yung dalawang ginagamit ko. And, ito naman, yung naitatabi ko na, I would say, hindi ko na rin sila masyadong nagagamit. And, dito sila nakalagay. So, ganito. Yan. Kung naghahanap kayo ng pwede nyong paglagyan ng mga tattoo machine, at hindi naman kayo maselan sa masyadong gasgas, Kasi yung iba talagang
may foam pa eh. Pero ako ito, ganito yung gamit ko. Yan. Para lang din bukod-bukod siya. So, pakita ko sa inyo yung laman nito. So, ito yung mga tattoo machine na most of this are coil tattoo machine na hindi ko na masyadong ginagamit. So, I'll start with yung talagang hindi ko na masyadong nagagamit. Ito. Yan. But this one, I use this for lining dati. So, for pang-lining yung setup niya. So, hindi ko na rin siya masyadong nalilinis, no? Kasi hindi ko na masyadong ginagamit. But, siguro, kapag may time ako, lagyan ko ulit siya ng oil kasi medyo nagkakalawang na siya. So, kailangan kasi nilalagyan siya ng oil para at least pag tinabi mo, hindi kakalawangin. Pero, syempre, kailangan, binibisita mo pa rin. Ina-applyan mo ulit ng oil kasi natutuyo kasi yun. Pero yan, ito. Ano ba tawag dito? Hindi ko na maalala yung tawag dito, no? Pero ito. This is my main liner dati nung araw. Nung madalas pang ito yung ginagamit ko. Yan. So, I use this for lining. Yan. Next one is ito. Yan. Makikita nyo to sa video natin. Ito yung kinonvert ko sa RCA. So, kung makikita nyo, wala yung ano niya, yung sa pang clip cord. Kasi, parang dati nasira to natanggal yung sa clip cord. So, kinonvert ko siya for RCA. Pero dun sa isang video natin, pinakita ko kasi kung paano mag-convert ng coil machine into RCA. So, kaya nakabakla siya dito. Kasi, dito galing yun, no? So, yan. Ito, rotary. Yan. Dati, ginagamit ko siya for color packing. No? Hindi ko siya masyadong ginagamit for lining kasi masyadong mabigat yung palo niya. At, medyo, pag ganun kasi, malakas maka-blow out ng lining. So, ginagamit ko siya for color packing. Yan. Ito naman, Dragonfly, no? Yan, nauso dati to. So gusto ko to dati kasi sobrang gaan niya. Ang daling gamitin, no? Tapos wala, ang cute lang yan. Tapos hindi ka na maggogoma kasi meron siyang parang pang-tension dito ng karayom. So yan, ito yung ginagamit ko dati. This one I use for fine lines, yan. For color packing din. Pero ang maganda sa kanya, na-adjust siya. So, ayun. Unlike dito sa isang rotary natin, ito hindi na-adjust to. Ikaw mag-a-adjust dito. Pero ito, yan. Adjustable siya. So, kaya ito yung ginagamit ko dati for gustong gusto ko to sa fine lines dati. So, yun. So, pangatlo na. Ito, pang-apat. Ito naman, this is a swash drive na whip. So, yan. Ito, hindi ko na siya masyadong ginagamit. Pero dati, sobrang gustong-gusto ko to kapag gumagawa ako ng black and gray. Lalo na mga soft shading. Yan. And ito naman yung, dito naman siya na-adjust. Yan. So, ito, gustong-gusto ko to dati. Pag mga soft shading talaga as in. Lalo nung bago pa lang ako. Kasi nung bago pa lang ako, hindi ako ganun kagaling mag-adjust or magtimpla ng coil tattoo machine. So, eto, gustong-gusto ko to. Yan. So, yun. Pang ilan na ba to? 3, 4, 5, 6. Pang-6 na. So, yan. Ito na. 6 na yung napakita ko. Ngayon, eto naman. These are the mga coil tattoo machine na hanggang ngayon ginagamit ko pa rin. Pero hindi na din ganun masyado. Pero ito yung mas ginagamit ko pa rin. Unlike dun sa mga una kong pinakita. Yan. Next one, ito. Ito, pakita ko sa inyo. Ito. Yan. Etong 4 na yan. 4 na dulo. Yan yung mga ginagamit ko. Andito rin yung mga ginagamit ko sa kanilang mga what you call this? Grip. Yan. So, ito, pakita ko. Yan, ito. This one, this is a very, very cheap coil tattoo machine, but
I really like using this for shading, for portrait, for black and gray. So yan, ito yung gamit ko sa kanya na grip, medyo makapal. And for shading kasi mas gamit ko mas makakapal na grip kasi para hindi nakakangalan. Pero for lining, mas gusto ko yung mga medyo maninipis na grip kasi pag manipis yung grip kasi mas mahaba yung stroke na nagagawa ko. So mas malinis siya ipang linya. Yun. Although hindi siya very parang ergonomic para sa kamay kasi mas maganda yung makakapal, pero as an old school tattoo artist, yun yung ginagamit namin. As in dati meron pa nga yung mga parang singkapal lang ng ballpen yung grip. So na-experience ko yun, bili ako nun dati. Parang natuwa ako kasi parang sa magazine ko lang siya nakikita dati sa mga Spalding na tattoo machine, pero nung nakita ko siya, binili ko, di naman ako nag-enjoy, na ipamigay ko lang. Ayun. So ayun, nakailan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang-walo, eto, this is my single coil tattoo machine. And makikita nyo, isa lang yung coil niya, tapos pag ganito siya, hindi siya patayo. Pag ganun, imbis na pag ganun. So yun, eto. Yan yung single coil tattoo machine. Ito yung grip na gamit ko sa kanya. Makapal din. This one, I use this for shading. So ito, kung i-compare ko siya sa mga lumang tattoo machine ko, para siyang ito. Para siyang yung swash drive. No? Parang ganun yung palo niya. Light lang, magaan, not very good for lining, pero for shading, ang sarap niya ipang shade. As in, ang smooth nung nabibigay niyang shading. So yun, eto, single coil. Nireview ko din yan. Eto, next one, eto. Yan. I use this for lining as well. Di ko na maalala kasi kung alin dito yung 12, yung 10, pero ito, parang 10 yata to. 10 wraps. Yun. Pero ito, sobrang ganda na ito pang lining. Hindi rin kasi siya ma-vibrate. Hindi rin siya ganun kabigat. Tapos, ang smooth lang ng vibration niya. So, ang sarap niya ipang linya. Ito rin yung gamit ko sa kanya. Kasi, ito, this is, alam ko, ABS yata or nylon grip to. Hindi ko matandaan, pero yun, kasi for lining wala na kasi ito hindi ko siya magamit masyado sobrang bigat niya, stainless kasi ito So ito yung ginagamit ko para medyo magaan, para pag naglilinya hindi masyadong nakakangalay. Yun. So ito, pinaka last is ito. This one I don't really use that much. Mostly this is just for parang I don't know, novelty, no? Kasi pero ito yung grip niya. ito, The Beast. Tawag ko sa kanya si The Beast kasi ewan ko kung makita, triple coil siya. Ayan, triple coil tattoo machine. 3 yung coil niya. Ayan. So ito, not really sure kung bakit may ganito, pero nung binili ko lang siya kasi nga, 'di ba? For novelty, triple coil. Para lang masabi meron akong triple coil tattoo machine. Pero this is it's fair to use for lining, but masyado siyang mabigat para sa akin pag nagla-lining. For shading naman, masyadong mabigat yung palo niya for shading. So, for color packing siguro, pero I don't really use this that much. I just got it kasi wala, nagustuhan ko lang talaga siya. Triple coil, parang sino ba may triple coil na tattoo machine? Diba? Ayun. So, yun. Ito yung aking 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tattoo machine. So, yun. Yan, 10 yung tattoo machine ko dito. And 2 lang yung talagang nagagamit ko. So, yan.
Meron pa akong tattoo machine sa Bulacan. So, nakatabi lang siya kasi hindi ko pa nakukuha. At hindi ko naman kinukuha kasi hindi ko rin ginagamit. Ano ba yung tattoo machine ko doon? Pero, yung nasa Bulacan ko is alam ko 3 yun eh. 2 original na talagang medyo pricey. Kaya hindi ko rin talaga masyadong ginagamit. At isang pen type din yata. May isa pa akong pen type doon. Dupe din ng ganito rin siya. Yan. So may isa ako doon sa Bulacan na hindi ko naman nagagamit din. Pero ayun, yun yung mga tattoo machine na meron ako. Tapos yung dalawa doon, medyo mamahalin siya. Na hindi ko rin ginagamit, naka-box lang. Tinatabi ko lang para maburo, mabulok. Pero siguro I'm not sure if gagamitin ko ulit kasi coil kasi siya hindi na ako masyadong gumagamit ng coil ngayon kasi nahirapan ako dahil wala naman akong shop ngayon. Pero siguro try natin, try kong gumamit nun, or gawan din natin ng review or whatsoever. Sayang, para lang hindi sayang. Ayun. Yun lang naman. Sana nagustuhan nyo yung ganitong klase ng video. Kung nagustuhan nyo, like nyo na tong video na to. At again, kung hindi ka pa nakasubscribe, mga kasabwat, upon checking yung analytics natin, 81% ng subscribers or ng viewers natin ay hindi nakasubscribe. So please do subscribe and click the bell icon para nanonotify kayo tuwing may bago tayong video dahil every Saturday 7 PM nag-upload tayo ng bagong video. And huwag niyo kalimutan yung podcast natin sa Spotify, The Needle House Tattoo Podcast. Follow niyo ako doon. Okay, yun lang naman. Peace out.